Senator Atty. Rodante Marcoleta may malutong na pabala sa mga nagtatapang-tapangang 215 kongresistang pumirma sa impeachment. Naturang mga kongresista nangangamoy selda na matapos ilatag ng COA ang malinis na financial statement ng OBP at ang mas malala pa ay ang order ng Korte Suprema na ipaliwanag lahat ng mga paratang nila sa Vice Presidente. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Makukulong silang lahat. Ito ngayon ang ginababala ng mga kongresista na pumirma sa impeachment laban kay VP Sara. Ang pahayag na ito ay galing kay Senator Rodante Marcoleta sa isang interview na kung saan pinatotohanan niyang hindi lalayo sa mga araw na ito ay ubos lahat ang mga kurap sa Kamara. Lalo pat nagsisimula ng umaksyon ang Korte Suprema at ang Commission on Audit. Dahil dito, tila hindi mapigilan ng Kamara na maging balisa kaya gumawa agad sila ng preskon upang depensahan ang kanilang mga sarili. Narito ang kanilang pahayag. Ito naman po pinapayagan. Ang pinaka-issue po kasi dito ay yung 10 session days. Kung ito po ay nakapag-comply sa 10 session days. Alam po ninyo, dalawa po kasing klase ang pagpa-file ng impeachment complaint. Yung isa po, yung tinatawag natin na kailangan pa ng referral. Ito po yung sa committee level, yung dadalhin pa po ito sa Committee on Justice. Yung isa naman po ay yung House action. Ang ruta po na tinugon po ng 19 Congress ay yung House action. Ito po via 1/3. In fact, more than 1/3 pa po ang aming naisumite na signature ng miyembro ng House. Ito po ay hindi lamang first time na nangyari. Ito po ay nangyari na rin po dun sa impeachment ng dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Pangalawa, lagi po nating isa sa isip na meron po tayong tinatawag na presumption of regularity or legality. Ito po ay nasambit po ng dating Senate President Juan Ponce Enrile. Kaya sa tingin ko po, lahat naman po ng sangkap para magkaroon po ng maayos na impeachment referral or impeachment complaint ay nandirito po. Sir, ang sabi po ninyo kanina na pwedeng i-collate kasi iniiwasan nga yung paunahan ng pag-file ng impeachment complaint kasi baka magamit sa ibang bagay. Can you please expound on the ibang bagay? Ay, halimbawa po ako, kakampi po ako ng presidente. Every year na lang po magpapail ako kahit na walang kakwenta-kwentang impeachment para at least ma-meet ko yung 1 bar. Pag na-file ko na, at kung nandoon sa rule, dapat paunahan, di tatransmit lang po. The following, magantay na po lahat. So, pwede po kasi itong magamit para sa kakampi ng kung sino man ang ipapa-impeach natin. Sir, not to preempt the SC, are you confident that it will side with the House on this issue? Definitely. Dahil sa akin pong paniniwala, lahat naman po ng sangkap, lahat naman po ng proseso ay dinaanan naman po sa House. Baka po si Kong Ridon may madadagdag. Well, tingin po natin ang magiging tanong ng SCI, particularly dun sa first 3 complaints, ay una, meron ba nag-file? Nangyari na ho yun. Pero ang susunod, which is the requirement under Gutierrez and under Francisco, nagkaroon ba ng referral to the House Committee on Justice? I think the facts are clear that there was never a referral to the House Committee on Justice on the first, on the second, on the third complaint. So, basically, dapat ho, basura po, ultimately, ito pong kaso po na ito. Kasi, ang talaga ho nga, magkakaroon lang po ng 1-year bar rule, ay ito po nga tumuloy po na impeachment complaint kung saan nagkaroon po ng direct plenary action, 215 congressmen approved the articles of impeachment and transmitted it to the Senate on the same day. So, kung yun ho yung pag-uusapan, dapat po talaga mabasura na po yung complaint na final po sa Supreme Court. Thank you. Thank you, Tina.
Mela Lismoras from PTV4 is now recognized. Hi, good morning po mga Kongs. Despite all these issues, Kong Chua, tanong ko lang sana yung preparations nyo for the impeachment trial. Sa ngayon po ba, tuloy pa rin yung preparations nyo for impeachment trial? Nadadagdagan pa rin ba yung mga ebidensyang hawak nyo or sa tingin nyo naapektuhan na dahil sa mga isyong ito? Well, tuloy-tuloy pa rin po ang paghahanda ng House prosecutors. Siguro ang inaantay na lang po natin, dahil alam naman po natin yung nangyari, meron po kaming dalawa na hindi pinalad, na madagdagan kami ng dalawa officially. So, and in fact, marami namang ngayon pong batch ng 20th Congress, marami rin. Kahit naman hindi magiging part ng prosecutors, marami po na po pwede rin naman makatulong sa amin ng mga abogado, kagaya po ni Congressman Terry, isang mahusay din pong abogado. So marami naman po yan. So basta't kami po tuloy-tuloy, yung mga ebidensya po na nilalakap po natin ay nandiyan pa rin po, intact pa rin po. At makakaasa po kayo, basta't ang kinakailangan lang po at ang hinihingi lang po namin ay mabigyan kami ng pagkakataon na mailatag yung ebidensya dito po sa impeachment complaint. Opo. Kayo, Kong Ridon, are you willing to help din the House prosecution team in any way possible? Siyempre, ultimately, bahala po yung liderato po ng Kamara kung isasama ho tayo sa impeachment panel. Pero I think ano naman po ito it is a duty of a congressman na pagka talagang willing pa rin po ang 20th Congress to prosecute the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Kung sino yung pwedeng makatulong po rito, dapat pong makatulong dito po sa proceedings po na ito. Opo. And sorry, segue lang po ng isang topic. Nitong weekend kasi, binigyan din ng ilang kongresista like Congressman Martin Romualdez and the House Young Guns yung binalikan at ginunita yung anibersaryo ng pagkakapanalo ng Arbitral Award ng Pilipinas sa South China Sea. At binigyan din yung karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kayo po, ano lang masasabi nyo dito? At ano pa kaya yung way na pwedeng magawa para maipaglaban talaga yung karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Well, tama po yung panindigan ni House Speaker Martin Romualdez na atin ang West Philippine Sea. At yung pong mayor na batayan kung bakit po ginagawa natin ito ay yung pong arbitral award na iginawad sa Pilipinas dito po sa mga pinag-aawayang teritoryo, tubig, bato within the West Philippine Sea. So marami pong mga paraan. Kasama po rito yung pong tuloy-tuloy pong pag-ikot ng Philippine Coast Guard dito po sa area po ng disputed waters. Kasama po rito, syempre, yung tuloy-tuloy din po na pagtindig ng Pilipinas doon po sa incursions po ng China within this area. At pangatlo, at tingin ko pinakamahalaga dahil meron pong seryosong ginawa ang Beijing sa atin pong dating senador at ngayon po ay ordinaryong mamamayang Francis Tolentino. Ang ginawa na ho ng Department of Foreign Affairs ay I think pinatawag po yung Chinese ambassador at nagbigay po ng ilang mga pahayag sa usapin po na ito. Pero paninindigan pa rin po natin na dapat proportional at talaga pong halos katapat yung pong tugon ng Pilipinas dito po sa ginawang travel sanction laban kay former Senator Francis Tolentino. So, ibig sabihin, kailangan din po in the same manner, makapag-impose din po tayo ng travel restrictions, travel sanctions sa mga Chinese nationals, high-level Chinese nationals na talaga naman pong nagsispread ng disinformation, misinformation sa usapin po ng West Philippine Sea. Alam po ninyo, siguro hindi ka Pilipino kung hindi ka sasang-ayon sa panawagan po ng ating House Speaker at ng mga kasama nating kongresista dito po sa Arbitral Award. In fact, ito po ay ang pagpoprotekta po sa ating soberenya ay obligasyon po, hindi lamang namin, kundi obligasyon po ito ng bawat Pilipino. Thank you, Mela. At this point, we will hear from Agatha Gregorio of ABS-CBN2. Good morning po, Kongs. Given po yung question
on the constitutionality of the impeachment proceedings and how they would move forward po. May need po ba to revisit rules on impeachment such as yung 1-year bar rule nga po and making the term forthwith more specific, more may timeline po siya? Well, yung po nga 1-year bar rule, it's a constitutional provision eh. So hindi ho natin yan pwedeng galawin unless meron po tayong constitutional amendment. No? Pangalawa, syempre ginagalang din po natin yung karapatan ng Korte Suprema na to look into the facts concerning po yung on whether or not nakapag-comply nga po sa 1-year bar rule. Obviously, yung Congress, meron siyang sariling pagtingin in each and every case po na na-raise, no? From Francisco to Gutierrez, I think up until to today, syempre we will probably be raising some questions on whether or not there is an actual judicial overreach of the question. Pero ginagalang po natin yung jurisprudence na inabot na po nito. No? So, I guess, patapusin muna natin ho yung proseso, una, nung Korte Suprema. Pangalawa, ito pong impeachment po muna ni Vice President Sara Duterte, bago ho natin pag-usapan po siguro yung pagbabago po ng rules ng impeachment ng Kongreso. At di ko alam kung yung Senado magbabago din po ng sariling nilang rules. Well, unang-una, hindi po natin po pwedeng baguhin yung proseso ng impeachment sa House Rules kung hindi po ito mag-aakma sa ating saligang batas. Considering na ang sinasabi at maliwanag naman po yung provision na ito sa ating saligang batas, hindi po natin ito mababago. And then regarding naman po yung reports na nag-withdraw raw po si Lorna Kapunan bilang legal counsel ni Atong Ang, sabi raw to focus on her role as private prosecutor. Makaka-affect ba ito sa ginagawa nilang pag-reconsider kay Kapunan, sa inyo, kay Kapunan as private prosecutor po? Well, to be honest with you, si Attorney Kapunan po ay isang abogado. So dapat i-separate po natin yung kanyang trabaho dito po kay Atong Ang dahil ang ginagampanan po niya doon ay trabaho niya bilang isang abogada. Sa amin naman po kasi, siya po ay pro bono, hindi pa po siya parte ng private prosecutor. Siya po ay from time to time kinukonsulta po namin bilang isang abogado at bilang isang legal expert. Hinihingihan po namin sila ng kanilang mga opinion. And to be honest with you, marami rin po sila. Hindi lang naman po si Attorney Kapunan ang nagbibigay po ng pro bono service sa amin bilang isang mga eksperyensadong mga abogado. Salamat, Agatha. Earl Tobias from IBC 13. Please proceed. Kongs, good morning po. Sir, napaliwanag na to dati pero lumutang ulit dahil doon nga sa resolusyon ng Korte Suprema. Ang pagkakaposisyon po kasi ni Vice President Sara Duterte doon sa argumento niya sa 1-year bar rule ay deliberately daw po na sinircumvent o as if iniwasan ni House Secretary General Velasco yung tatlong naunang na-file na impeachment complaint para magkaroon daw ng oras doon sa pang-apat na impeachment. So it's as if, sir, sinasabi na meron talagang allegedly intention na hindi initiate yung tatlo para hindi ma-violate yung 1-year bar rule. Pero sir, does that not warrant proof on your part? And ano lang pong masasabi nyo na ganun yung argumento ni BP Sara? Sige, better ako sumagot doon dahil wala pa naman ako 19th Congress, so I can speak as a disinterested party. Ang pinakamagandang sumagot dito ay siyempre si SecGen, no? SecGen Reggie Velasco, kung ano ho yung naging circumstances po ng unang tatlo na impeachment complaints. Pero I think legally, at ito naman ho yung tatanong, yung standards po talaga ng Francisco Gutierrez malinaw. May nag-file, una, may nag-file, alam na ho natin yun, no? Pero pangalawa, nagkaroon ba ng referral to the House Committee on Justice? Kung wala, how would the 1-year bar actually set in? Hindi ba? So, ibig sabihin, we should let SecGen Reggie explain how it happened, but hindi ho nare-refer. No? Pero, I think yun po yung standard na itatanong po ng Korte Suprema on whether or not the 1-year bar rule was actually breached. No? At again, dun sa apat po na impeachment complaints, malinaw po yung sagot po rito nang talaga po nga tumawid
to the Senate, yung talaga po nga magkikick in, yung pong one-year bar rule, ay wala pong iba kundi yung fourth impeachment complaint. Yung one-year bar rule, tingin ko marami ng paliwanag na nailahad dito. Ang tanong ko lang, bakit lagi silang nakatingin sa procedural aspect? Bakit hindi po nila sagutin yung mismong meat o yung core ng impeachment? Tingin ko yun ang nililihis po nila yung issue. Dahil ang issue po talaga dito, saan napunta yung 125 million or yung 612.5 million na hinahanap po na hanggang ngayon ay hindi po maipaliwanag. Thank you, sir. Follow-up na lang din po. As part of the House Prosecution Panel, Kong Joel, napasadahan nyo na po kanina. Pero sa pagko-convene ulit ng Senado para buksan yung kanilang, para simulan na yung paglilitis sana kay VP Sara Duterte, would it be acceptable for the House Prosecution Panel kung maging matter of debate pa rin at kapatid ng motion to dismiss ay ikabit ng mga ilang senator judges na nagpahayag na ng kanilang mga sentiments about that, yung meron ng desisyon, meron ng pending na about the petition dito sa Korte Suprema, kaya dapat i-dismiss na lalo yung VP Sara impeachment trial? Hanggat wala pong temporary restraining order na inilalabas po ang ating Korte Suprema, meron po tayo laging presumption of regularity or legality. Kaya sa amin pong paniniwala, dapat po mag-proceed na po ang trial. Thank you, Earl. Yanes Kapanti from GMA Online. Good morning po. Ay, afternoon natin. Balikan ko lang po yung Supreme Court order kasi you cited two Supreme Court decisions, yung Francisco and Gutierrez. These are Supreme Court decisions, so we can assume the Supreme Court already knows that the impeachment complaint filed are within what is provided under the Constitution, given, in addition, this two Supreme Court rulings. So, hindi ba cause of concern yun na tinatanong pa rin nila yung circumstances nung unang tatlo when meron na ngang Francisco and Gutierrez, Francisco versus House and Gutierrez versus the House, SC rulings? Kasi, di ba, by logic, dapat alam na nila, given this two jurisprudence. I would assume they know the jurisprudence, so why still ask about the circumstances of these three at this point? Hindi ba concern yon sa prosecution panel? Hindi po, because we are court of records. So hindi ka naman, ibig sabihin po ng court of records, magbabase po sila sa record na hawak po nila. So paano po nila i-apply yung one-year bar rule kung wala po silang mga record na hawak o dokumento? Kaya nga po hinihingi po nila for compliance. Ito po ay a matter of documentation na sa amin pong paniniwala ay pag na-comply na po ng House at ng Senado ay makikita po na talaga naman po na pasok po yung one year. Wala po tayo na violate sa one-year bar rule. Siyempre, ginagalang ho natin yung mandato ng Korte Suprema na mag-require ng impormasyon po mula sa Kongreso at sa iba pa hong mga departamento na involved po dito sa impeachment proceedings po na ito. No? Siyempre, tama yung binanggit yun. Alam po nila yung Gutierrez, alam po nila yung Francisco. Pero siyempre, ibang sitwasyon po ngayon, iba yung actual facts na nangyari po rito. So, kung makakapagbigay ho yung Kongreso ng dagdag pa hong mga impormasyon, obviously, ibibigay po ng Kongreso ito para makapagbigay linaw din po sa Korte Suprema. But again, and I am sure, the standard that has been set in Francisco and Gutierrez will remain in this case. The question will always be, was there a complaint that was filed? And second, was there an actual referral to the House Committee on Justice? Yun po yung una. Pangalawa, nagkaroon po ba ng direct plenary action, 1/3 ng mga kongresista
na nag-file po ng impeachment complaint. No? So, yan po yung standard na gagawin po ng Korte Suprema based on Francisco and Gutierrez at magbabatay po siya sa actual facts na talaga pong maisasubmit ng Kongreso po sa kanila. Follow up po, sir. Just in case lang that the Supreme Court issues a temporary restraining order against holding the impeachment trial of the Vice President, what would be the recourse for the prosecution then? Kasi usually, pag may TRO or may hindi ka nanalo sa lower court, you go to the Supreme Court. But in this case, anong mangyayari kung nag-TRO? Well, of course, kung may TRO, di siyempre susunod ang impeachment court. But of course, we will do all legal remedies para ito ay ma-lift. At alam naman po natin na lagi na itong ginagawa naman po natin ay nasa tama. Siyempre, it's a hypothetical question, no? Kasi hindi naman ho natin alam kung actually pong magkakaroon po ng TRO. Pero I'm quite certain and I'm confident na alam po ng executive, alam po ng legislative at alam po ng judiciary, no? Yung paghati po ng mga kapangyarihan sa usapin po ng impeachment, no? So, kasi obviously pagka nagkaroon ng TRO, talagang it will put a temporary